So our main tourism plan is to make sure that the government provides the means like roads, airports, air policy to take the tourists to your wonderful natural wonders and to see your wonderful smiles. Thus, we have the Infrastructure Links Program for Samar. For instance, para makaabot ang turista sa inyo, marami manggagaling sa Maynila, marami magkokotse o bus, dadaan sa Maharlika Highway. Kaya kailangan, aayusin yung Maharlika Highway. Ayan, nandiyan si Payabot, ating Undersecretary of DPWH. Sa ngayon kasi, pagdating ng Roro sa Allen, dadaan ng Katarman, Lope de Vega, Calbayog, maganda yung kalsadang yun. Tapos, inaayos na yung Calbayog hanggang doon sa Tacloban, pero dapat yung junction, right, Taft, Borongan Road, ay ayusin din. At saka, dahil yung Giwan, yung Kalikuan, yung surfing, ay isa sa pinakakilalang destination, kailangan itong Borongan-Giwan Road na dinaanan ko ngayon ay ayusin na rin. Doon naman sa kabila, ay aayusin din dapat yung Taft Arteche Road. Kailangan ayusin din yon. At para hindi masyadong malubak itong kalsada ninyo to Tacloban, yung mga hindi rin naman tutuloy ng Balangiga, dapat dumaan na sa ibang lugar. Kaya, gagawin din natin dapat yung Basay-Maydolong Road. Pinapagawa ko na rin doon sa kabila, yung Arteche-Lapinig Road at saka yung Hipapad-Lapinig Road sa kabila, ongoing na rin ngayon. Yan ay para ang Eastern Samar ay accessible by Roro mula sa Luzon and accessible via the Tacloban Airport. Pero doon sa Borongan, si Mayor ay nandito, ay salamat naman dahil sa ating mga patakaran para mabuhay, manatiling buhay yung ating mga airlines kahit ang mahal-mahal na ang binabayarin ng fuel sa buong mundo, there is now a regular Manila-Borongan flight by sea air. Pero hindi lang yon. Gusto rin natin itong airport sa B1, puntahan rin. Mas malapit sa inyo. Kaya inaayos din natin yung airport sa Giwan para sa ganon ay doon na rin maglalanding. Mas malapit pa nga dito, hindi ba? Sa Balangiga. So these roads and airports are expected to boost both local and foreign tourism. Kaya sabi nga ni Ben Ebardone, we hope that with these roads and with these airports, the international domestic tourism circles will soon refer to Borongan as Boro, the way they refer to Boracay as Bora. Isang problema ng Samar Island, pero hindi ko nasasabihin talagang Eastern Samar. Samar Island is the problem of the insurgency. Kaya hindi ko na masyado sinasabing Eastern Samar alone dahil marami na kayo na-resolva dito na insurgency. The communist rebels have impeded the progress and development of a number of rural areas. Kasama nga na dito.
They're responsible for a wide range of human rights abuses. So if we want Eastern Samar to become a tourism destination, we have to put a stop to their ideological nonsense and their criminal acts once and for all. Malaki ang lugar, ang papel na igaganap ni General Tabakero para doon sa inyong ekonomiya. So, it is either get rid of them now or get rid of them but before 2010. Di ba, General? Alam mo yun ang iyong marching orders. But whatever happens, they must be stopped. So I have instructed our National Security Advisor to organize the Leyte and Samar Island Peace and Security Council. Para sa ganon, magiging mapayapa ang Samar Island. Yun ang nangyari nung araw sa Bohol. Kung tutuusin mo, at kahit sa Boholano, sinasabi ko ito, mas maganda, si Artie, ang asawa niya, Boholana. Pero sa mga Boholana, sinasabi ko talaga, mas maganda talaga ang mga natural wonders ng Samar Island kaysa sa Bohol Island. Kaya lamang, bakit ang daming turista ang pumupunta sa Bohol? Ang dahilan ay dahil yung Bohol, nawala na yung kanilang insurgency. Natalo na nila. Dito natatakot pa rin yung ilan na maglagay ng resort kasi baka tamaan ng mga NPA. That's why, as we improve the security of the parts of the region, and I congratulate Eastern Samar because you have improved the security in Eastern Samar. As we improve the security that have known some degree of violence, we're able to move quickly to develop the economy of these areas. Tignan nyo Eastern Samar, kayo ang parating tinatamaan ng bagyo, pero hindi kayo kasama sa 10 poorest provinces of the country. Kaya, meron kayong ginagawa. Isa yung kapayapaan ninyo, at isa yung mga tamang patakaran, at yung mga infrastruktura na ilalagay natin dito. So I remain bullish on Eastern Samar. I am optimistic about your future. And on this day, sa araw na naaalala natin ang pagkabayani ng mga ninuno ninyo, ang mga mamamayan ng Balangiga, let me tell you in front of their monument that we are deeply committed to being a force for the good of the people of Balangiga, the province of Eastern Samar, the island of Samar, at buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyong lahat.